ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sino man. Verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Dito po sa verse 8, sabi po ito, dahil sa kagandahan ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos. Maganda po yung salitang kaloob, yung term na salitang kaloob. Sa ibang salin po ng Biblia, ito po ay regalo. No? Regalo ng Diyos. Magandang term po yung salitang regalo eh. Pag sinabi pong regalo, for example po, no, nasa SM kayo dahil sale, no? Meron akong gustong bilhin, pero hindi mo kayang bilhin yung gusto mong bilhin. Dahil hindi mo kaya eh. Dahil kulang yung pambili. Pero merong na magandang loob sa'yo. Sabi niya sa'yo, sige, kuhanin mo na. Kunin mo na. Regalo mo na lang sa'yo. Dahil malapit mo ng Pasko. Experience yun ako eh. Na-experience na po natin yan. Diba, napakasarap eh. Na kunin mo na, sige, kunin mo na. Regalo ko na lang sa'yo. Napakasarap. No? Napakasarap. Na binibigis ng regalo sa atin. Ganyan din po yung kaligtasan. Ganyan po yung kaligtasan. Hindi po natin kaya kasi makasalanan po tayo eh. Hindi po natin kaya. Pero meron ng magandang loob sa atin ng ating Panginoon. No? Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak bilang pambayad po sa ating mga kasalanan. So dahil doon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya doon sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. No? So ngayon, binibigay po ng libre sa atin, kailangan natin gawin, tanggapin natin siya bilang Panginoon at sarili tagapagligtas natin. Ganyan po yung kaligtasan. Kaya sabi rito, hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ng sino man. Ibig sabihin, hindi ito bunga ng ating mabubuting gawa. No? Para meron tayong may pagmamalaki. No? Kundi, dahil lang sa biyaya po ng ating pong Panginoon. Dahil sa kagandahan loob ng ating pong Panginoon. Sige, pagpasalamat po natin yung tinapay at sabi. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ang aming Panginoong Isus, Panginoon, ay binayaran po niya ang aming pong mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. And dahil sa inyong pag-ibig, nagkaroon po kami ng pag-asa, nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po na hindi po namin matutumbasan ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang po sa amin. Sa oras dito, Panginoon, dinadalain po namin ang dalawang elemento na nasa aming harapan. Ang tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan, na napayubay, binugbog, pinahirapan, nasugatan, alang-alang po sa aming pong mga kasalanan. At ng saro na nagsisimbolo ng iyong banal na dugo, na dumanak, na tumigis, doon sa krus, Panginoon. Dahil po doon, Panginoon, kami ay nalilis sa aming pong mga kasalanan. Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo po yung dalawang simbolo na ito, Panginoon, na patuloy ka namin halahan, ang iyong pag-ibig na ibinigay po sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Isus. Amen.